Magandang umaga mga bungisngis. Alam nyo ang aga-aga na bagbag yung damdamin ko kasi meron akong napanood isang magulang na nagtatampo sa kanyang anak. At eto alamin natin kung bakit siya nagtatampo sa kanyang anak. Nagtampo talaga ako sa anak ko kasi usapan namin nung nag-graduate siya. Sabi niya, bigyan na ako ng allowance kahit 1,500 buwan-buwan. Pero hindi na siya nagpaparamdam sa akin ngayon. Minsan nawalan siya ng trabaho, dito siya tumira sa akin. Pero nung nagkatrabaho na siya, wala na naman. Hindi ko matigit na pa siya. Yung totoo ko, nangihiyakan ako kasi rapi kasi mas marami pang mas nangangailangan sa akin. Kaya lang hindi ako magagabawi hanggat hindi ako magagawa ng puhunan. Kaya nagkariton kasi imawa na rin kami doon. Alam nyo, maraming mga kabataan ngayon ang nagsasabi na hindi nila obligasyon na sustentuhan ang mga magulang nila once na makagraduate sila. Pero dito sa klase ng sitwasyon na to na nagkakariton lang si tatay, pero despite of the situation, ay pinag-graduate niya yung anak niya at kung minsang nawalan ng trabaho yung anak niya, kinupkup niya at siya pa rin ang nagsustento ng pangangailangan. Kung ang anak ay magbigay ng pera dito sa kanyang magulang, iyon ay hindi obligasyon kundi utang na loob. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano kahirap o gaano kadali para sa anak na magbigay ng 1,500 buwan-buwan para sa kanyang magulang. Dahil hindi naman natin alam kung ano yung sitwasyon ng anak. Pero para sa akin, importante yung communication. Kasi pagka matanda na tayo, mahina na tayo, wala na tayong trabaho, at hindi na natin nagagawa yung mga bagay na nagagawa natin nung kalakasan ng katawan natin, minsan talaga nagkakaroon tayo ng self-pity, na awa tayo sa sarili natin na akala natin ay pinabayaan na tayo. So sa ating mga anak, kung hindi man natin maibibigay yung responsibilidad o hindi natin maibibigay yung ipinangako natin sa ating mga magulang, importante na magkaroon tayo ng communication, tawagan natin yung mga magulang natin, kamustahin natin regularly, at ipaalam natin yung sitwasyon sa kanila kung bakit hindi natin o hindi tayo makakapagbigay ng ipinangako natin sa kanila buwan-buwan. Kasi sa totoo lang, ako nga na medyo bata-bata pa ako ngayon, iniisip ko rin kung ako ba ay matutulungan ng mga anak ko kapag ako ay matanda na, medyo uugod-ugod na ako at hindi ko na kayang magtrabaho. Siyempre, sumasagi rin sa isip ko yan. Sino ba naman ang hindi mag-iisip ng ganon, di ba? Although yes, obligasyon natin na mag-ipon sa ngayon, pero kung dumating yung panahon na naubos na yung ating ipon at wala talaga tayong ipon, sino ang tutulong sa atin? Hindi ba nakakaawa tayo bilang mga magulang? At para naman sa mga anak na nakagraduate na at kumikita na ng kanilang sariling pera, pero may thought pa rin ng YOLO at hindi nila obligasyon ng kanilang magulang, dapat kayo makinig dito. So kung meron na kayong sarili nyong kinikita at meron na kayong trabaho, siguro ay hindi naman ninyo kailangang sustentuhan ang mga pangangailangan ng inyong magulang, but rather, siguro dapat ay mag-share kayo sa mga gastusin sa bahay, yung malaking porsyento ng gagastusin ng inyong magulang sa bahay, kung saan kayo nakikitira, dapat ay i-shoulder ninyo. Bakit? Kasi ito ay opportunity naman ng inyong magulang na makapag-ipon para naman sa kanilang pagtanda, sa kanilang retirement, sa kanilang medicine, sa kanilang hospitalization and whatnot. Kasi kung nakikitira ka, meron ka ng trabaho, nakikitira ka, wala kang sinishare sa bahay, tapos you only live once, travel ka ng travel, and yet yung magulang mo hindi pa rin nakakaipon, medyo meron nga talaga tayong problema pagdating ng panahon. So ang payo ko lang sa ating mga magulang naman ay dapat matuto rin tayong turuan natin ng leksyon ang ating mga anak na maging independent at wag namang asa ng asa sa atin. Kasi pagdating ng panahon, tayo rin naman ang mahihirapan. Pagtanda natin, tayo rin ang walang gamot. Imagine ganyan yung kakahinatnan natin, di ba? Ayun lang, maraming salamat.